Sandra's POV. Nagising ako dahil naramdaman kong may humahalik sa pisngi ko. Napangiti ako nang bumungad sa akin ng gwapong mukha ni Eros. "Good morning, sleepyhead," sabi nito. Namumula ko naman tong tiningnan. Nakadagan siya sa akin kaya medyo awkward ang posisyon namin ngayon. He is too close. Di pa ako nakapag-toothbrush kaya hindi ko alam kung kaaya-aya bang kaamoy ng hininga ko. "Good morning," nahiiya ko sabi. Humalik pa to sa labi ko na kinangiti ko. He's always like this mula nang umamin siya. Siguro dapat na ako masanay sa gantong side niya. Bumangon naman siya. Naka-white shirt na siya at jogging pants. Bumangon na rin ako. May tray na ng pagkain sa gilid ng kama namin. Kinuha niya naman to at nilapag sa harapan ko. May mga pancakes na may chocolate syrup at may isang baso ng gatas at tubig rin. Napatingin naman ako sa orasan na nakalagay sa side table. 11:04 a.m.? What the? Ang late na! Bakit di mo naman ako ginising, Eros? Dito rin ako nakapag-prepare ng breakfast. Nakangusong sabi ko sa kanya na kinatawa niya. I can't. Alam ko kasing pinagod kita kagab... Di ko na siya pinatapos pa at binato ng unan, kaya nangisi ito sa akin. Naramdaman ko na naman ang pag-iinit ng pisngi ko. It's been a week na mangyari yung sa rooftop, at it's been a week na rin simula na ma-discharge ako sa ospital, at ngayon ang ikalawang araw namin sa Korea. Di pa rin ako sanay sa kahalayo niya minsan. Kumain ka na lang dito. Nauutal kong sabi dito. Naalala ko naka-robe lang ako at wala akong damit pang loob. Kumain na ako, sabi nito at saka pumasok sa banyo. Sinamaan ko naman ng tingin ang pintong pinasukan niya. Di mo lang niya ako hinintay. Sinimulan ko ng lantakan ng pancake na inihanda niya. Napapangiwi pa ako sa tuwing nararamdaman ko ang hapdi sa gitna ko. He is really insatiable and big. Narinig ko pang pagbukas ng pinto ng CR pero hindi ko na to pinansin. Nagugutom ako. Siguro dahil pinagod niya ako kagabi. Napatigil lang ako nang maramdaman kong nakatitig siya sa akin. Bakit? Tanong ko dahil nakasanda lang siya sa pinto ng CR at naka-cross arms habang mataman akong tinitingnan. I want to eat that, sabi niya habang nakatingin sa slice ng pancake sa tinidor ko. Oo nga pala, di ko man lang siya inalok na kumain. Oh, alok ko at nilahad ang tinidor na may pirasa ng pancake. Lumapit naman siyang nakangisi. Akala ko sa hawak kong tinidor na may slice ng pancake, lalanding ang bibig niya, pero hindi pala. Sa gilid ng labi ko ito naglanding. Nanlaki ang mata ko dahil sa ginawa niya, at napahigpit ang hawak ko sa tinidor nang maramdaman kong dila niya sa gilid ng labi ko. Delicious! Why did you do that? Bawi ko na kinangisi niya. Gusto ko lang, you are still my innocent wife. Aniya pa na kinaapoy ng pisngi ko. Am I still innocent? No! We already did that thing several times. Hindi lang ako sanay siguro. Wife, tawag niya. Nakaupo siya sa tabi ko habang ang kamay niya nakapulupot sa bewang ko. Pagsagot ko. Tinabi niya naman yung tray ng pagkain saka lumapit pa sa akin. Napalunok naman ako dahil doon. He kissed my forehead, the tip of my nose, and my cheeks. Lumakas naman ang kabog ng dibdib ko nang magtamang paningin namin. I want you, he huskily said na kinalunok ko. Tinignan niya ako sa dalawang mata ko at waling humihingi ng pahintulot. Para naman akong tangang tumango sa kanya na kinangati niya. Again, he claimed my lips. Lumampi ang labi niya sa labi ko and it was a warm and gentle kiss. His lips started to move against me. Kusa ako nang pinilupot ang kamay ko sa batok niya at tinago ng mga halik niya. I willingly opened my mouth, allowing his tongue to enter. Buoba ang halik niyan ay mon sa kakaibang sensasyon na hatid ng mga iyon. Naramdaman ko ang pagkaras ng robe na suot ko and I am now naked. Maingat niya ako inihigang muli sa kama. Tilitigan niya ang kabuuan ko kaya napaiwas ako ng tingin dahil sa hiya. Beautiful! He positioned on top then started kissing my neck habang kamay naglalakbay sa buong katawan ko. The next thing I knew, I'm breathing heavily while he's moving faster. Where are you going? Tanong ni Eros na nakaupo sa sofa at may inaasikaso mga papeles sa center table. May sarili din kasing bahay dito si Eros. Ganun na siya kayaman. Mayaman na sila noon, mas yumayaman pa ngayon. Maglilibot lang sana, sagot ko. Since December na, winter season na rito kaya malamig na sa labas. Kaya't ang suot ko ngayon pang winter na rin. Alone? Seryosong tanong niya pa. Depende kung sasama ka. Nahihiya akong sabi sa kanya. I can't, I'm busy baby. Sagot nito at saka humarap sa mga papeles niya na nasa table habang nakasindi ang TV. Napatango naman ako. Ilang araw na kami dito pero hindi kami ganun kadalas lumabas. He always claimed me when we had a chance kaya ang ending, matutulog na lang kami sa pot minsan. O sige, ako na lang.
Bibila na lang kita ng pasalubong masaya kong suhestyon. At tatalikod sana na magsalita siya. Do you think papayagan kitang lumabas? It is already dark and cold outside and you're just new here. What if something bad happens to you? Hindi ka pamilyar sa lugar. Seryosong usal nito. Ano? Kaya ko naman saka hindi naman ako lalayo. Gusto ko lang makita ang labas. Ulit ko. No, just please stay here. Bukas na lang tayo lumabas. It's too dangerous for you to go alone. Suhestyon nito. Napanguso naman ako at nanulumong umupo na lamang sa kama namin. Sayang yung effort ko magbihis ng ganito kagandang damit. Nakakainis naman kasi si Eros eh. Kaya ko naman ang sarili ko. Di naman ako bata. And excuse me, hindi naman ako bago rito. Nagbabakasyon din naman kami rito rin na daddy noon, no? Nagugutom ka na ba? Tanong niya pero hindi ko siya pinansin. Nainis kasi talaga ako eh. Napansin niya yata hindi ako nakasagot kaya napatingin siya sa akin. I'm asking you. Sabi pa muli nito. Di naman, matutulog na ako. Good night. Matamlay kong sabit saka humiga sa kama. Mariin ako napapikit. Di ba napaka-immature ko naman yata? Bakit ba naiinis ako? Naramdaman ko naman lumapit siya sa akin at napabuntong hininga. Bumangon ka na dyan, sabi nito. Dead ma lang, Sandra. Parindigan mong tulog ka na. Fine, let's go outside. Sabi nito kaya napabulat ako at mabilis na bumangon. Seryoso pa rin siyang nakatingin sa akin. Nag-guilty tuloy ako. Ang childish ko naman yata na mag-iinarti ako dahil hindi na pagbigyan. Mukhang busy pa nga siya sa ginagawa niya eh. Ano? Hindi na? Busy ka eh. Sorry naging makulit ako. We can do it tomorrow kapag hindi ka na busy. Sabi ko at saka yumuko. No, ayoko magtampo ka sa akin. So, let's go? Sabi nito at nakangiti habang diretso nakatingin sa mata ko. Hindi naman ako You don't need to explain. Mag-ready ka na. I'll just get my coat. Napangiti ako at napahawak sa pisngi ko. I am being dramatic lately. Nakakainis. Sabay kami naglalakad ngayon. Ang lamig sa paligid. Ilang taon na rin wala na maramdaman ko ang ganitong klima. Inawakay naman isang kamay ko at nalagay sa bulsa ng coat niya. Napatingin naman ako sa kanya. Diretso lang tingin niya kaya nangiti na lang ako sa kilig. Nakikita ko rin dito ang Seoul Tower. Bukas na lang daw kami pupunta dyan, sabi ni Eros. Where do you wanna go? Tanong niya sa akin. Tinuro ko yung mga claw machine doon sa gilid. Lumapit naman kami doon at naghulog ng coin. Excited akong kumuha habang siya nakatayo lang sa gilid ko at pinapanood ako. First try, wala. Nahulog. Second try, wala rin. Third try, wala ulit. I'll just get some drinks. Paalam niya at saka pumunta sa may vending machine. Mabilis ko lang siyang tinanguan bago bumalik ang atensyon sa stuffed toy na kinukuha ko. Last na talaga. Sayang. Reklamo ko na muntik ko nang makuha yung isa. Muntik na yun. Napatingin naman ako sa taong nagsalita sa likod ko. Teka, Raver? Usal ko. Ngumiti naman to't nakapumulsang lumapit sa akin. Hi. Bati niyang nakangiti. Anong ginagawa niya rito? Hello. Alanganing bati ko rin. Naalala kong sinabi niya noon. May posibilidad nga na magkakilala kami. Kamusta? Tanong nito. Ayos lang naman. Ikaw, bakit ka nandito? Tanong ko. Inayos ito ang coat niya bago bumaling sa akin. I'm on vacation, gaya mo. Sagot niya na kinatango ko. Bumaling naman siya ng tingin sa ginagawa ko. Try ko. Sabi niya, kaya tumabi muna ako kahit na naguguluhan. Nagulog siya ng coin, then ayun. Nanlalaki ang mata ko na makita na walang kahirap-hirap lang nakuha yung stuffed toy na kanina ko pa gustong kunin. Ang galing. Parang ang dali lamang sa kanya. Kinuha niya naman yung manika sa ilalim saka humarap sa akin. Easy as 1, 2, 3. Sabi nito at saka inabot sa akin yung stuffed toy na kinakunot ng noo ko. Akin na to? Tanong ko. Tumango lang siya at saka inabot ulit yung stuffed toy. Magsasalita pa sana ako nang tumalikod na siya at umalis. Tinitigan ko lang papalis nitong likod. Di man lang ako nakapagpasalamat. Hey! Nabaling naman ang atensyon ko sa kararating lang na si Eros. May dala siyang 2 coffee at saka inabot sa akin yung isa. Thank you, sagot ko. Nabaling naman ang tingin niya sa stuffed toy na dala ko. Blanco lang ekspresyon niya. Nakuha ni Raver? I know. Pagputol niya sa sasabihin ko. Bakit alam mo? At bakit mo siya kilala? Tanong ko. Nakita ko. Nagtatrabaho siya sa akin ni is Nat's brother kaya kilala ko siya. Paliwanag niya na ikinagulat ko. Kapatid siya ni Nat? Pero bakit parang di sila magkakilala pag nasa university at saka magkaiba sila ng apelido?
Kaya ba tinanong niya kung hindi ko talaga siya maalala dahil parte rin siya na nakaraan ko? Napatango-tangon lang ako at saka ko binalik ang tingin ko sa stuffed toy na baboy na to. How are you, Raver? Bulong ko bago bumaling kay Eros. Ang cute, no? Nakangiti kong tanong kay Eros. Umiwas siya ng tingin. I can also get you that. Bulong nito. Ha? Tanong ko kasi hindi ko siya narinig. Nothing. Let's just buy something to eat. Masungit niyang sabit sa kanan na naglakad. Na paano yun? Sumunod na lamang ako sa kanya. Uminto kami doon sa nagtitinda ng mga street foods. Annyeonghaseyo! Bati na nagtitinda sa amin na kinatango ko. Hello! Nangiti naman ako sa kanya at saka bumati rin. Bigla naman nagsalita si Eros ng Korean language din kaso di ko naintindihan. Pero yung tinitinda niyang pagkain, tteokbokki, fish cake at yumuk yatang tawag dito. Maya-maya pa, kumuha siya ng dalawa. Here, sabi nito. Ouch! Daing ko at saka hinawakan ng labi ko na mapaso ako dahil sa init ng kinakain ko. Careful baby, let me see. Sabi naman nitong katabi ko at saka tinignan ng labi ko. Ang lapit niya kaya hindi ko mapigilan ng hindi mapatitig sa mukha niya. Bakit pinapaka-perfecto ng asawa ko? Nabigla ako nang ilapit niya pa ang mukha niya at dumampi ang labi niya sa labi ko. Pero mabilis lang at agad din niyang inilayo ang sarili niya. Nakakaya, ang daming nakatingin. Bulong ko kay Erot saka yung muko na lamang na mapansin ko ang mga taong nakatingin sa amin. Naramdaman ko naman ang pag-iinit ng mukha ko, ang mukha niya at dumampi ang labi niya sa labi ko. Let them be. Kanina ka pa tinitingnan ng mga lalaking yon. I just want to let them know that you are mine. Mine alone. Let me kiss your lips again pag uwi natin. Ani pa nito na ikinailing ko. Sandra's POV. I love you, Eros. Basa ko sa sinulot ko sa papel at inilak ito sa railings. Nilibot ko ang tingin sa mga love locks na sa paligid, kabilang na ang sa akin. Nandito kami sa Namsan Tower. Ang ganda rito. Kita mo lahat na nasa paligid dahil sa mataas kang lugar. May kausap sa telepono si Eros kaya medyo lumayo siya sa akin. Napati naman ako sa likuran ko. Napangiti na makitang magpapamilya na nagkukulitan. Yobo! Sabi ng babae na sa tansya ko'y nasa 30s na. Yobo? Kung hindi ako nagkakamali, honey yun sa English. Tawagan niyo na mag-asawa dito sa Korea. Oma, apa? Tawag naman sa kanila ng batang babae na tingin ko, 10 years old na. Napangiti na lamang ako at napadakon tingin kay Eros na nakatingin din sa mga bata nagkukulitan. Wala na siyang kausap sa telepono. Kailan kaya? Kailan kaya kami magkakaroon ng pamilya? Diretso lang ako nakatingin sa kanya na mapadako ang tingin niya sa akin. Nginitian niya ako kaya ngumiti ako pabalik. Hey! Bati niya na makalapit na siya sa akin. Did I made you wait? Tanong nito na ikinailing ko. Sino yung tumawag? Tanong ko at naging seryoso naman ang mukha niya. Ford. May konting problema lang sa kumpanya. Sabi nito na kinakulot lang na ako. Ha? Anong problema? Tanong ko. Ngumiti naman siya. Nothing. They can handle it. Let's just enjoy this day. Sabi nito at saka ko hinawakan sa kamay. Saan tayo pupunta? Tanong ko. How about you? May gusto ka pa bang puntahan? Tanong niya na ikinailing ko. Kanina pa kami naglilibot at medyo napagod na rin ako pero sulit naman dahil nag-enjoy ako kasama siya. Wala na. Umuwi na tayo? Sagot ko. You sure? Nag-enjoy ka ba? Tanong niya na kinatango ko. Yeah, sobra. Salamat sa pagsama. Anything for my lovely wife. Anito na kinangiti ko. Bolero? Bulong ko pa sa kanya na mahina niyang kinatawa. What can I say? You're really lovely. Ani pa nito na kinailing ko na lamang. He never forgets to compliment me every time he has a chance. I'm hungry. Sabi pa nito bago pinagsiklop ang mga kamay namin. Can you cook for me? Dagdag pa nito. Cook for him? Last time I checked, tinanggihan niya yung mga niluto ko sa kanya nung time na galit siya sa akin because of Vince. Tapos nang ipagluluto ko siya? Nakakamiss din naman yung Filipino food, kaya hindi naman siguro masama ko ipagluto ko siya and it's my responsibility as a wife to cook for my husband. O sige, tara. Yaya ko sa kanya hinila pa alis. Ano bang lulutuin ko? Yung mga paborito niya ulit? Hey! Nagtatanong ko siyang tiningnan. Imbes sumagot, tinanggal lang niya ang scarf niya at pinulupot na maayos sa leeg ko na ikinangiti ko. Much better. Sabi pa nito at saka lumapit sa akin at bumulong. Those boys keep on looking at you. If I could just pull out their eyeballs so they can look at you, I will do that. Damn! Bulong niya.
Napatingin naman ako sa paligid at tatagpuan ng mata ko ang grupo ng mga kalalakihan na nakatingin sa akin. You and your jealousy. Natatawang usal ko sa kanya. Ang bilis ko magselos pagdating sa'yo. I am really madly in love with you, baby. Ani pa nito na ikinailing ko. I'm all yours. Don't mind them. Lakas loob pang saad ko sa kanya. Nagselos din ako sa mga babaeng tumitingin sa kanya kaya quits lang. Say that again? Nakangising usal nito na kinairap ko. Walang ulitan. Ani ko pa. It is your fault. Aniya pa na kinakunot ng noo ko. My fault? And why? Tanong ko. Hinalikan naman nito ang kamay ko at nilagay sa bulsa ng coat niya bago muling naglakad. You are too beautiful that they can't take their eyes off you. Bulong pa nito na kinangiti ko. He is cute. Pagdating sa bahay niya, dumiretso na ako sa kusina at si Eros na may nagpaalam na maliligo na muna. Lunch na rin naman kaya medyo gutom na rin ako. Sunod ko ang apron na nakasabit dito at saka hinugasan at inihanda ang mga ingredients na lulutuin. I will cook adobo and menudo for lunch, his favorite. Abala ako sa paghiwa ng patatas nang maramdaman ko na may umakap mula sa likuran ko. His manly scent invaded my nostril. Napakabango nito. Need some help, my queen? Tanong nito na napatayo sa balahibo ko sa leeg. Ramdam ko pang mainit na hininga nito sa leeg ko. Idagdag mo pang amoy fresh mint niyang hininga na talagang nakapagpapabaliw sa akin. Is he trying to seduce me? If yes, shit, I am affected. No. Let me handle this. Just sit. I am going to cook for you, my husband. Nakangiti kong sabi rito na ikinatigil niya. Husband. Mas sumigpit pa ang yakap niya sa bewang ko at tinalik-halikan ng leeg ko, kaya nabato ako. Lahat yata ng dugo ko yung makit sa mukha ko at parang may something sa tiyan ko dahil sa ginagawa niya. I like it when you're calling me husband. It's like music to my ears. Paos pang sabi nito. Naparunok ako na maramdaman ng mga init niyang hawak sa katawan ko. Eros, umupo ka na doon. Pigil ko sa kanya dahil kapag hindi ko siya pinigilan ngayon, baka madala ako sa mga hawak niya. I can't. I am craving for strawberries. I rolled my eyes sa sinabi niya. Eros, may strawberries dun sa ref. Pigil ang hiningang sabi ko rito. I don't want that. I want your strawberry cream scent. It is sexy and sweet. Paos pang sabi nito. Tumaas sa mga kamay niya sa tiyan ko at tumagod-hagod doon. Still empty. I really want to be a daddy, baby. I really do. Pulo ng kagustuhang sabi nito sa akin na ikinatigil ko. I forgot to ask you. Do you want to get pregnant? Tanong nito na kinatigil ko. I always wanted to have a child from him. Noon pa man, patay na ako sa kanya. It's been a month simula na may mangyari sa amin. We make love several times but hanggang ngayon, wala pa ring senyales sa buntis ako. Soon, husband, but for now, alika dito. Aya ko sa kanya at kinuha ang mga kamay niya at iginiya sa may upuan at pinaupo ito. Umupo ka muna dito at hayaan mong matapos ako magluto. Saka tayo sabay kakain, okay? Paliwanag ko sa kanya. I can just eat you instead. Bulong nito na mariin kong kinapigit. Dapat na ako masanay sa pagiging mahalin niya minsan. Third person's POV. I'm here, kuya. Will you please pick me up? Sabi ng dalagang sinat habang may kausap sa telepono. Ang kanyang Kuya River. Nasa airport siya at ngayon nasa Seoul na ito. Di mapigilang mapangiti nito ng ilibot ang paningin kasabay ng pagdampi ng malamig na klima sa balat niya. I am here, Eros. Bulong nito sa sarili at napangiti. Napagdesisyonan niyang umupo muna sa waiting area at doon na lamang hintayin ang Kuya River niya. Napangiti siya na mapansing pinagtitinginan siya ng mga lalaki, maging mga babae, and she knows why. Sinuot niyang eyeglasses niya at tinilabas ang librong dala para maiwasan ang pagkaboring niya sa paghihintay sa kuya niya. Bago niya buksan ang libro, kinuha na muna niyang cellphone niya na mag-vibrate ito. From Vincent Sandejas, what is your plan? Basa nito. Hindi siya pupunta dito ng walang plan B. Kung sakaling di pumayag ang kuya niya, alam niyang nandyan pa rin si Sandejas para tulungan siya. Let's talk pagbalik ko. I am already here. Tipa niya sa mensahe bago niya isend. You're really lucky to have this guy fell for you, Sandra. Bulong nito bago ngumisi at simulan lamang ang pagbabasa. Isang pahina lang ang tapos niya nang dumating ang kuya niya. Gulat na gulat pa ito na makita siya ng binata. Hi, kuya. Nakangiti nitong sabi. Anong ginagawa mo dito, Nat? Tanong nito sa kanya. Mukha nagulat to sa biglaan niyang pagdating. Should I also ask the same question, kuya? Why are you also here? Nakataas pang kina na tanong ng dalaga na kinatikom ng bibig ng kuya niya. For businesses, Nat.
Nalimutan mo na bang nandito ang amo ko? Paliwanag nito sa kanya. Nakibit balikat ang dalaga at saka diretsong tumingin sa mata ng kuya niya at ginisiyan nito. Dahil nga ba kay Eros o dahil kay Sandra? Pinutol ng kuya niya ang sasabihin niya. Alam ng binata ko sa naabot ng pag-uusap nila ng kapatid. Nat, cut it off. Masaya na sila, hayaan na natin sila. Kaya tara Nat, babalik ka na sa Pilipinas. This time siya naman ang pumutol sa sasabihin ng binata. Hindi siya papayag na ganon-ganon na lamang maiiwan siya mag-isa habang ang babaeng dahilan ng kalungkutan niya ay masaya sa piling ng taong mahal niya. Nanahimik siya na ilang taon at hindi na siya mananahimik pa ngayon. Kararating ko palang pinapauwi mo na ako. That's mean, kuya. Sabi niya at nilampasan ito. Ikaw nang magdala ng luggage ko ha? Sabi pa nito at saka nang maglakad sa kapatid. And by the way, hindi ako uwi sa'yo ha? Ihatid mo ako sa kanya. Mapaglaro pa nitong sabi. Third person's POV. How I miss adobo, sabi ni Sandra habang nanunubig ang bagang na nakatingin sa adobong niluto niya. Malamlam naman siyang tinignan ng asawang si Eros. Do you wanna go home? Biglang tanong ni Eros na kinatigil ni Sandra sa pagkain. Ha? Naguguluhang tanong ng dalaga. Gusto mo na bang umuwi sa Pilipinas? Ulit na tanong ni Eros sa asawa na kinakulot ng noon ito. Ikaw, gusto mo na bang umuwi? Balik tanong ni Sandra na kinakibit balikat ni Eros. No, I just want to stay here with you. Seryosong sabi ni Eros habang diretso nakatingin sa mata ng asawa. Namula si Sandra at bumilis ang takbo ng puso niya dahil sa narinig. Hindi niya alam na aabot sila sa ganito. Nagpapasalamat siya at hindi itong talagang pumatay sa pamilya niya. Alam niya may mali ito at ang gusto niyang malaman. Ipinilig niyang ulo niya para may waksi ang pag-iisip sa bagay na iyon. Nandito sila para mag-enjoy at di para isipin yon. Hey, are you listening? Pagbasag ni Eros sa pananahimik ni Sandra. Sorry, ano yon? Hinging pa umanin ni Sandra. Pinanliitan naman siya ng tingin ng asawa niya. What are you thinking? Wala. Hindi naman mahalaga. Yun, pag-iiba niya na usapan. She needs to find it out alone. Are you sure? Tanong pa nito na ikinatango niya. Okay, if you say so. Nagustuhan mo bang niluto ko? Pag-iiba niya ng usapan nila. Ngumiti naman ang asawa niya at tumango. Of course, you cooked it for me. I love it. I really love it. Ani pa nito na kinangiti niya. Sumasaya siya sa isiping na-appreciate ng asawa niyang luto niya. Thank you. Kain na tayo. Nakangiting yaya niya na kinatango ni Eros. Tumunog naman ang doorbell nila kaya nagtinginan sila. Wala naman silang ine-expect na bisita. Bubuksan ko lang. Paalam niya takmang tatayo niya nang pigilan ni Eros sa mga kamay niya. Ako na, just continue eating. Mukhang sarap na sarap ka rin sa luto mo. Pagbo na kinatag ng binata kaya wala na siyang choice kundi umupo na lamang ulit. Maya-maya pa'y may narinig na siya mga yabag papunta sa kanya kasabay ng pagpasok ni Eros at isang babaeng kilalang kilala niya. Hi Sandra? Gulat ang rumihistro sa mukha niya nang masilayan ang mukha nito. Natigilan din siya sa pagkain. Natalie? Mahina niyang sabi. Titig na titig si Sandra na nakangiting si Natalie at bumaba ang tingin niya sa kamay nito na nakapulupot sa mga braso ng asawa niya. May kung ano sa loob niya na gustong tanggalin ang mga kamay ni Natalie sa braso ni Eros. Mukha namang napansin ni Eros ang tingin ng asawa niya kaya agad din niyang tinanggal ang mga kamay ni Natalie sa kanya at naglakad patungo sa asawa niya. She will be living here for the meantime. It's that okay with you? Burong ng asawa niya sa kanya na ikinatigil niya. Dito Trito, titira pansamantala? Bakit parang naiinis siya sa ideyang dito muna ng dalaga? Hindi naman kasi lingid sa isipan niya na minahal dito ni Eros at naiinis siya dahil doon. Wala raw siyang mapupuntahan. Umuwi na raw si River and she has nowhere to go. If you're not okay with that, we can help her find a hotel na pag-iistayan niya. Bulong pa nito na makitang natigilan ako. Is it okay with you, Sandra, kung magstay ako rito? Singit ni Natalie na kinatingin niya rito. Oo naman, sagot na lamang niya. Ayaw niya namang maging harsh kay Natalie dahil bisita pa rin nila ito. Thank you, Sandra. Anito bago ito nakangiting humarap kay Eros. Eros, gusto ko na magpahinga, sabi nito. Don't you want to eat first? Tanong ni Eros at umiling-iling si Nat. No, I just want to rest. Pagod pang sabi nito. Okay, I will accompany you. Nakangiti nitong sabi. Parang kinurot naman ang puso niya sa mga ngiting ipinakita ni Eros kay Nat. Nagsaselo siya. Bumaling ang tingin ni Eros sa kanya. Wait for me here, I'll be back, baby.